Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang huwag niyong ugaliin ang magpaikot ng tao para lang sa mga kasinungalingan nyo, dahil baka kayo din ang mahilo kapag sinampal na kayo ng karma. Kahit anong pilit niyong gawa ng mga kontrobersyal na issue ang mga Duterte at gawa ng di umano'y mga samot-saring kasinungalingan, lalong-lalo na ang Vice President na si Sara Duterte. At kahit pilit niyong pagtakpan ang nasa likod ng panggigipit sa dating Pangulo at sa di umano'y sapilitang pag-aresto para dalhin sa The Hague, Netherlands at isuko sa dayuhang hukuman na kasalukuyang ngayon nasa ICC Detention Center, ay sadyang hindi nyo talaga mapipigilan. Lalabas at lalabas talaga ang buong katotohanan. Kabago-bago mo pa lang sa Malacanang. Kung makaasta ka, akala mo kung sino. Ito ang maanghang na buwelta ng taong bayan matapos tila araw-arawin na ng bagong Presidential Communication Office at isang vlogger na si PCO Attorney Claire Castro ang mga Duterte para siraan di umano at gawa ng mga intriga na hindi naaangkop sa kanyang trabaho bilang PCO ng palasyo. Hindi naman nakapagpigil at tila harapang sinampal ng katotohanan ng Senate President na si Chis Escudero na tila sinupla sa harap ng media at pangaralan ng nasabing abogada at vlogger na si Attorney Claire Castro. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga, mga kababayan, tila nasampal di umano ng kahihiyan at katotohanan ang bagong Presidential Communication Office at vlogger na si Attorney Claire Castro matapos nitong tila araw-arawin ang mga Duterte sa kanyang vlog at lalong-lalo na sa kanyang press conference sa Malacanang para gawan di umano ng intriga at siraan ang mga Duterte. Matapos nitong magbigay ng pahayag at tila pinatamaan ng Senate President na si Chis Escudero tungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Senate President Chis Escudero tila binasag na ang katahimikan at nagsalita na at tila sinampal ng kahiyan at katotohanan ang bagong Presidential Communication Office na si Attorney Claire Castro. Ayon pa sa kanila, na tila nagpalitan ng pahayag, and I quote, "Siguro kung majority ang gusto na umpisahan na ang impeachment trial, mas maganda silang makipag-ugnayan sa Pangulo. Sila ang sumulat, sila ang mag-request kahit hindi kumikilos ang Senate President." Pahayag naman ni Senate President Chis Escudero, and I quote, "Patawarin na lang natin siya. Bago lang siya at baka excited pa. Nakakaligtaan lang siguro niya na siya ang tagapagsalita ng Pangulo na anumang sinasabi niya sa mikroponong yan ay galing sa Pangulo. Naduda ko ang sinabi niya kabilang na yun ay galing mismo sa Pangulo." Unquote. Hindi naman nakapagpigil ang marami sa ating mga kababayan na manawagan sa mundo ng social media na sanay kung hindi umano para sa taong bayan ang paglilingkod ng nasabing PCO Undersecretary ay sanay bumaba na lang sana raw ito sa kanyang pwesto. Buwelta pa nila, "Grabe ka, Castro, mahiya ka naman sa taong bayan nagpapasahod sa iyo para hindi na trabaho ng Undersecretary ang manira sa mga Duterte. Akalain mo, araw-arawin mo na talaga. Magtrabaho ka ng naayon sa iyong trabaho, hindi sa kung ano ang gusto at utos sa iyo ng amo mo. Kung hindi mo kayang manindigan sa taong bayan, ay nananawagan kami na sana'y mag-resign ka na lang at bumaba sa pwesto dahil taong bayan ang napapahiya sa mga pinaggagawa niyo dyan sa gobyerno. Tandaan mo sana ang kasabihan na ang gaba dili jud magsaba. Dadating din yan sa takdang panahon at ang katotohanan na ang huhusga sa mga kasinungalingan ng gobyerno ngagba. Wala na talagang maaasahan ng taong bayan ngayon sa gobyerno na ito. Parang puro na lang talaga mga pagsisinungaling. Sana'y mahiya naman kayo sa mga Pilipino. Matapos nyong sinuko si Tatay Digong sa dayuhang hukuman ay hindi pa rin kayo nakontento. Inaraw-araw nyo pa rin lalo ang mga Duterte. Lalo ka na Undersecretary Castro. Abogado ka pa naman. Kung mahiya ka pa, sana'y bumaba ka na lang sa pwesto at mag-resign na lang. Huwag mo na lang antayin pa na masibak ka sa
pwesto at ang taong bayan na ang huhusga sa mga kasinungalingan ninyo dyan sa gobyerno. Grabe na itong bagong PCO na ito. Inaraw-araw na talaga ang mga Duterte. Sana'y alalahanin niya na pera o tax ng taong bayan ang nagpapasahod sa kanya. Doon na lang sana siya kung ano ang katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Kung hindi niya manindigan para sa taong bayan, ay sana'y bumaba na lang sana siya sa pwesto o mag-resign na lang dahil klaro pa sa sikat ng araw ang papel niya sa gobyerno at hindi na bulag ang mga Pilipino para Kaya ito nga, mainit nga po ang usapan patungkol dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ayun na nga, talagang etong si Chis Escudero ay talagang pinuputakte ng mga ulupungers ng mga anay ni Marcos Jr. Mga anay ni Marcos Jr. na walang iba kundi yung mga makakaliwa. Dahil pinapatagal daw itong impeachment na to. At dito nga, may papanood ako sa inyong video kung paano supalpalin ni Chis Escudero itong si Martin Romualdez. At ang pinakamalupit dito ay may mga bali-balita na itong si Chis Escudero ay maaaring ipatumba. Wow! Ipatumba sa pagiging Senate President. Di pa ako tapos eh. Masyado naman kayong masyado kayong parang tatanggalin ganun. Para kasi parang kumakampi na etong si Chis Escudero kay Vice President Sara Duterte. So maganda naman yun, palakpakan mo na. So ngayon, hindi na natin matatawag na bata ni Lisa Araneta Marcos si Chis Escudero. Kasi may mga kahit papano naman may mga maganda namang ginagawa. Ay, diba sabi ko naman sa inyo sa ating programa sa amin na mga banatero ay kapag pagtama palakpakan, pag mali banatan. So palakpakan natin si Chis Escudero sa magandang ginagawa niya ngayon. Yung mga senador dyan, gising-gising ha. Pagkatapos ng impeachment or mas maganda nga hindi wag nang pag-usapan yung impeachment na yan eh. Ang dapat pinag-uusapan ngayon yung sa COMELEC, sa manual counting, sa ginawa ni Torres sa kay OJC, at yung kay Pangulong Duterte kung paano siya makakauwi ng Pilipinas. Yan yung mga gustong Yung impeachment kasi hindi naman kasi talaga dapat ng pag-usapan niya kasi wala namang ginawang masama dyan si Vice President Sara Duterte. Di hamak na mas malaki ang confidential fund. Kung usapang confidential fund panalo na si Marcos. Diba? So deserve ni Marcos ma-impeach kaysa kay Vice President Sara Duterte. Samantalang, eto na, may papakita ako sa inyong picture. Siyempre, speaking, di ba? Naniniwala ka ba na inosente si Vice President Sara Duterte sa mga isyong ipinupukol sa kanya? Yan pwede kayong magkomento dito sa picture na yan ni Vice President. Comment nyo lang dyan. Babasahin natin yan isa-isa. Ako naman, mapatungkol dito, naniniwala ako na inosente si Vice President Sara Duterte sa mga ipinupukol sa kanya. Kasi nga, sabi niya nga, di ba? Kung ang mga Duterte ay magnanakaw lang ng pera ng kaban ng bayan, dapat bilyon na. Bilyon ng pondo, di ba? Bilyon ng pondo ng pera ng taong bayan. Ilang bilyon, trilyon nga eh. Pero bakit ang issue ni Vice President Sara Duterte ay nasa 125 million lamang? 'Di ba? Nadihamak na mas malaki pa doon sa 500 billion na di umano ay ibinigay ni Marcos kay Tamba Luslus. At sa yung sa flood control 500 billion din 'yun. Meron pa yung bago yung 6 trillion sa BICAM report. Diba? So kung usapang ganyan lang kasi talagang ito yung mga ginagawa kasi kay Vice President Sara Duterte, ito ay pine-prepare nila para para sa darating na 2028 election. Alam naman natin na itong si Martin Romualdez talagang hangarin nito ay maging presidente. Yung mga dito to maging real talk na tayo. Lahat po ng kumakalaban kay Vice President Sara Duterte may hangarin yan sa darating na 2028 election. Tignan nyo lang si Anli Virus. Diba? Si Anli Virus putak ng putak ngayon. Gusto niya na ma-impeach si Sara para wala na siyang kalaban. Ganong kalupit si Anli Virus. Alam mo Anli Virus ngayon pa lang gigibain ka na namin. At wala kang makukuha, hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo, depende na lang pagdayaan talaga. Kaya
yung automated counting machine na yan, dapat matanggal na yan. Dapat mawala na yan. Kasi kapag yan, nandyan pa rin, sa darating na 2028 election, paktay na. Paktay talaga dyan, no? May mangyaring pukus-wukus-pukus dyan. Madaming wukus-wukus na. No? So talagang ganun ang mangyayari dyan. Alam nyo yung mga kumakalaban sa mga Duterte, yan yung mga tinanggihan nila noon. Katulad ni Martin Romualdez na gusto rin maging Vice President ni BP Sara at ni Pangulong Duterte. Si Trillanes, ganun din. At yung mga makakaliwa dyan. Lahat naman yung may mga hangarin, kaya ganyan lang yung ganyan ang ginagawa nila sa mga Duterte. Alam naman na natin na yung mga ulupong na yan. Yan yung mga salot sa lipunan. Samantalang, ito pa ang isang dapat itanong kay Marcos Jr. Asa na yun? Na-download ko ba? Ay, wala pa pala. Eto. Ha? Oy, hindi nga yan. Oh. Hanapin natin ha, hindi ko pa pala na-prepare. Nag-play na ako ng video, wala pa pala yung yung dipunggol. Saan yung video na yun? Ito ba yun? Wala. Naku po. Mukhang hindi natin mukhang hindi ko po ata na download. Ito po, yung isa pa dapat na itanong kay kay Marcos Jr. Dahil bakit naging ganito na po kalaki ito? Talagang sobrang nakakakaba na po na bakit nagkaganito etong na to. Tanggalin muna natin yan. Etong yan titingnan natin po ha. Oo, eto tingnan nyo na lang ha. Yung back picture lang pala tong ko yan. Post po ito ng i-crop natin muna yan. June 4 no. Uy. Asan ka na? Isa pa. Popost muna kita yan. Ito po ay makikita nyo dyan sa screen ha. Ito po ay June 4 2025. So ngayon lang ho itong taon na to, no? At ang utang, ito at ang utang na ho ng Pilipinas ay tumataginting na 16.75 trillion. Na wala naman tayong project na nakikita. Yan ang isa pa dapat na kinu-question ng mga bagong senador ngayon. Na sana mapag-usapan ito sa mga hearing. Hindi na to biro. Biruin nyo, lumaki lang ang utang nung panahon. Sige, sabihin na natin na may utang din. At medyo lumaki yung utang ng Pilipinas nung panahon ni Pangulong Duterte. So nadagdagan yun ng 4 billion, diba? 4 trillion. So ano ba yung napaggamitan ng 4 trillion nung panahon ni Pangulong Duterte? So ito yun ha. Una-una, nagka-pandemya. Buong Pilipinas ha. Huwag kang syunga. Buong Pilipinas, diba? Tapos yung mga projects pa, yung mga build project, ang dami. So, yung kaya nagkautang-utang din ang Pilipinas dahil nga sa at nakita naman natin Kita naman natin kung saan napunta talaga yung mga nautang na yun. Pero ang pinagtataka ngayon, 3 years pa lang si Marcos, ganito na yung utang ng Pilipinas. Samantalang yung panahon na yun, isang termino ho yung 4 trillion na utang ng Pilipinas, no? Ito, iniwan ni Pangulong Duterte yung utang ng Pilipinas sa 12 trillion. So, so magkano na ho nadagdag? 12, 13, 14, 15, 16, 5 billion. Sa loob ng 3 years ng panunungkulan ni Marcos Jr. Diba? So sobrang nakakapagtaka. Halos tenga naman na ho yung mga project na yun. Wala naman tayong sinasabi nila, yung subway, ulol. Yung subway, tigil-tigilin nyo kami. Sabi nga ni Michael B, gusto nyong solusyonan yung mga tren na nasa ilalim ng lupa. Pero yung baha, wag nga. Diba? Nakakatakot sumakay doon kasi kapag umulan, baha ang kalaban natin doon. Yung submarine. Yan isa pa to sa mga talagang dapat questionin sa administrasyong Marcos. So yan kitang-kita nyo. So dito na tayo sa banat ni Attorney Sal Panelo. Ito, ang ganda nung pag-explain dito ni Attorney Sal Panelo sa dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Makikita natin, Bibi Sara target ng impeachment dahil lakas bilang presidente bet sa 2028. Ito, panoorin. Plea. Ayun, siniraan siya. Pinahila na kagad ng puno ng kaso tungkol dyan sa confidential funds. Una, siyempre, kailangan paniwalain mo tama ba yan? May anomaly yan itong si Bibi Sara. At pagkatapos, para maging makatotohanan puno ang kanilang ginagawa, ayun, nag-file sila ng impeachment.
Ang daming pinangakuan, binayaran ng mga people sa impeachment. Yun ang ginawa nila. Yun ang talagang nasa likod yan because lahat yan, ang layunin ay 2028. Si Inday Sara ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluan at kailangan i-eliminate mo. At ang kanya naman ang pinakamalakas na influencer. Dahil lahat siya ng tao bayan, yung kanyang pagmamahal ay may lilipat kay Inday Sara na sa kanya ring sariling kakayahan, kagalingan ay nagkaroon na rin ng sariling pagtanggap, pagtitiwala at paghangad ng taong bayan. Yan ang Ang galing mo talaga, Atty. Sal, palakpakan. Galing. Ayun nga yung pinakasampal sa mukha nila Marcos Jr. Tsaka nung mga anti-Duterte dyan. Kasi isipin nyo, Maigi, nagkukumahog sila na masiraan ng mga Duterte. Kaso, asawa ni Kasa. Walang impact sa mga supporters ng mga Duterte. Sa halip, mas minamahal nila ang mga Duterte. Mas gusto pa rin nilang maging paulit-ulit na mamuno ng bansa ang mga Duterte. Kaya yung mga ulupong na yan, yung tatlong kambal, yung tatlong bugok, yan si Franz Castro, Brosas, tsaka si Raul Manuel. Tapos yung magjowang si Dilima, tsaka si Chocno. Magjowa. Ang sagway. Oo, yung magjowa na si Dilima, tsaka si Chocno. Chocno ba yun? Chocno. Hindi ko alam. Basta Chocno yun. Yung mga yan, talagang gusto nilang hilahin pababa si Vice President Sara Duterte para makapaghasik na naman sila ng laging. Oo. Kaya nga sobrang gigil sila na tangina kahit anong gawin namin sa mga Duterte, ba't mahal pa rin sila ng taong bayan? Yun yung hindi nila matanggap. Kasi biruin mo sila, ginagawa, ang dami na nilang ginawa. Nagpropaganda na sila sa loob ng simbahan. Nag-iyak-iyakan pa. Kada interview, akala mo, lahat ng sama ng loob sa buong mundo, sinalo niya lahat. Bukod sa mukha niya, ay sorry. Ay. Di ba? Tingnan niyo si Anli Virus, si Risa Ontiveros, di ba? Pag ini-interview, dapat po, wag po nating patagalin ng impeachment. Dahil nangangamba po ang taong bayan. Taong bayan, ulol, mag-isa ka lang may gusto niyan eh. Di ba? So, pansinin nyo, kahit anong paawa ipik nila sa taong bayan, hindi umubra kasi alam na ng taong bayan kung ano yung mga ugali nila. Si Risa Ontiveros, hindi mananalo yan kung hindi dahil kay Pangulong Duterte. Kung hindi dahil kay Vice President Sara Duterte, kinampanya yan. Talagang kinampanya yan sa Mindanao. Tapos pagkaupo si Pangulong Duterte agad ang binanatan. Di ba? Alam nyo, may blind item ako. Ay nako. Malapit nang lumabas talaga. Talagang malapit na. Ganun na lang oh. Ha? Ganyan na lang, lalabas na. Antay-antayin nyo mga banateros, may magugulat kayo basta. Ay nako. Tapos ang malupit pa dito, involved pa ang palasyo. Pero soon, ilalabas natin yan ha. May kita niyan, basta soon. Hoy, mag-play ka. Ba't tayo mo mag-play? Tanga mo, nasan ka na tuloy? Nawala tuloy. ang layunin ay 2028. Si Inday Sara ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluan at kailangan i-eliminate mo. At ang kanya naman ang pinakamalakas na influencer. Dahil lahat siya ng taong bayan, yung kanyang pagmamahal ay may lilipat kay Inday Sara na sa kanya ring sariling kakayahan, kagalingan ay nagkaroon na rin ng sariling pagtanggap, pagtitiwala at paghangad ng taong bayan. Yan ang katotohanan. Ang nakakalimutan ni Presidente Marcos Jr., yung confidential funds ay inilaan yun sa mga kalaban ng Estado para magamit mo, para pabagsakin sila kasi gusto nilang pabagsakin ng gobyerno. Kaya nagkaroon ng confidential funds. Ang ginagamit naman ngayon upang gawin mo ang mga pamamaraan. Gumawa ka ng mga informasyon, halimbawa sa mga kalaban sa Estado para alam mo mga plano nila. Paano mo huhulihin yung mga utang sa kilusan ng pagbagsak ng gobyerno at paninira sa gobyerno. Yun ang purpose na yun ng confidential funds. O dahil dyan, ang linaw nung pinapaliwanag ni Atty. Sal Panelo kung ano ba yung confidential funds na yan. So tuloy natin. Ang Estado ay talagang binibigyan ang Pangulo ng Bansa at ang iba pa ng departamento
na gagamitin yan upang durugin mo ang mga kalaban, mga komunista, mga rebelde, ang mga terorista, ang mga kriminal, mga sindikatong So, ibig sabihin pala, Atty. Sal Panelo, kung ito pala ay, kung ang confidential fund pala ay ginagamit sa mga, para sa mga makakaliwa, yan mga NPA, sa mga sindikato, sa mga drug lord, sa mga salot sa lipunan, eh bakit ginamit ito ni Marcos Jr. para i-impeach si Vice President Sara Duterte? So, ibig sabihin pala, ayaw ni Marcos Jr. na mapuksa ang mga NPA. Totoo naman, nandyan nga sila. Ano pa kasama niya pa nga Ayaw mapuksa ni Marcos Jr. ang droga. Ayaw mawala ni Marcos Jr. yung krimen sa Pilipinas. So, sa madaling salita, kung ang ginamit para itong confidential fund na to ay ito yung ginagamit ng Administrasyong Marcos para patalsikin si Vice President Sara Duterte, so ibig sabihin tinotolerate nila lahat ng mga pwedeng paggamitan at hinaharangan nila itong confidential fund para hindi mawala yung mga sindikato at droga at makakaliwa sa bansang Pilipinas. So ibig sabihin, sa madaling salita, yung presidente natin ay siya mismo ang nagpupush na dumami ang mga makakaliwa at dumami at lumala pa ang krimen sa Pilipinas. Naku po, nakakatakot ito mga kabanateros ha. Oo, sobrang nakakatakot ito. Tuloy pa natin kung baka nagkakamali tayo lalaki. Yan ang reason yan. At nakakalimutan niya rin na si Vice President Inday Sara ay chairperson siya ng NTFL Cup. O hindi ba yung NTFL Cup, sinasabi nila matagumpay na sinira ang pag-aakya ng pagtanggap ng mga taong bayan na ang feeling nila hindi sila inaasikaso ng gobyerno. Sinira ng NTFL Cup yun. Kaya kailangan talaga may confidential funds. At parang din ang Pangulo, kailangan mo lang may confidential funds. Laki-laki nga ng confidential fund ng Pangulo. Billion eh. Samantalang kay Vice President Sara Duterte, 125 million lang. Kay Pangulong Bongbong, 4 billion to 2 billion pesos ang confidential fund. Tapos, ginagamit yon sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. So, ibig sabihin, dapat din gamitin yung confidential fund ni Pangulong Bongbong Marcos para ma-impeach siya. Ay, naku po, ganoon naman pala, i-impeach na yan. I-impeach na yan, now na. Isa sa mga tungkulin mo. Kaya mali nga yung confidential funds. Ngayon yung sinasabi nila na bakit gumagastos siya ng ilang milyon sa 2 linggo, kaya nagastos na kagad. Pagkatapos daw, ang mga pumipirma pa hindi naman mga tunay na tao. Ang problema sa kanila, yung mas hindi pa tunay na tao. Tinakasan na lahat sila. Ayun yung masaklap doon, hindi tunay na tao yung mga pumirma. Ano yan, Atty. Sal, mga multo. Mga ghost employee ng gobyerno. Alaklag teteng, ang lupit, no? Yung kanilang IQ, intelligence quotient nila. Talagang pag bibigay ka ng pera doon sa mga informant mo na galing sa kanilang rango, grupo, natural, hindi mo ilalagay mga pangalan nila. Kasi pag nilagay mo, patay kagad sila doon sa grupo nila. Pati pamilya apektado. Kaya nga you have to secure their lives. Kasi delikado sila. Talagang iba ang ilalagay mo dyan na pangalan. At yun namang paggastos ng milyon-milyon. Sabi nga ng isang National Security Advisor, talagang tinulong ako nung panahon. Great. Ang minibidro mo sa gobyerno at ginagastos nga natin yun para masecure mo ang safety ng ating bansa. Yan ang nakakalimutan. But actually, hindi nakakalimutan. Alam nila yan, but naghahanap nga sila ng butas para sirain mo ang Vice Presidente Inday. At saka ang ano kasi doon, ang sakit talaga, alam nyo yung sinabi ko kanina, uulitin ko kasi yung confidential fund ginagamit nga para matukoy saan ang location,
Basta yun, yung mga pamasahe, mga pagkain, ng mga agent, sabi na natin mga agent, na para mapuksa yung mga kriminal, drug lord, yung mga makakaliwa sa Pilipinas. Tapos, bakit mo kailangan harangan eh? Ang ganda pala ng purpose ng confidential fund na yan. So, ibig sabihin talaga, malinaw na itong si Marcos Jr., itong administrasyong Marcos, ay talagang kontrolado ng mga drug lord, kontrolado ng mga sindikato, kontrolado ng Amerikano, kontrolado ng mga NPA, ng mga makakaliwa. Kasi yung confidential fund na yan, para dyan yan sa mga halang ng mga sumisira sa bayan natin na dapat suportahan ng isang pangulo. Kaso bakit yung mismong pangulo mismo ang kumukontra at gustong ma-impeach si Vice President Sara Duterte? I-comment nyo na lang ho dyan. Ayoko na magsalita, baka makasuhan tayo. Diba? Ang linaw-linaw ho dito sa paliwanag ni Atty. Sal Panelo. Ang ganda ng purpose ng confidential fund na yun, pero bakit kinukontra mo? O Jay, baka may punyetang basher dyan. Eh kung maganda pala ang confidential fund, Jay, eh bakit mo sinisita ang confidential fund ni Marcos Jr.? Okay, eto naman sige, explain ko ha. Eto, ano lang naman to? Tihoria. Tama ba? Tihoria ba tawag? Ito ay Tihoria. Kabaliktaran naman ang mangyayari, ang nakikita ko sa confidential fund ni Pangulong Bongbong Marcos. Una-una, nakakapagtaka. Kasi ang laki ng confidential fund ni Marcos Jr. Kung hindi ako nagkakamali, i-correct nyo ako dyan sa comment section, nasa 2 billion to 4 billion ang confidential fund ni Pangulong Bongbong Marcos. So kung yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte para yon sa mga salot sa lipunan, ang kabaliktaran naman ng confidential fund ni Marcos Jr. ay yun naman ay yung pangsuporta sa mga salot sa lipunan. Magalit na kayong magalit, pero yun kasi unang-una, bakit ka kontra sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte? So ibig sabihin sinusuportahan mo yung mga salot sa lipunan, ganoon lang. Napaka-basic nitong na to. So kaya naman pala sobrang laki ng confidential fund ni Marcos Jr. kasi nga ito ay yung pangsuporta sa mga makakaliwa. Kasi una, ito lang ha. Kagaya ng sinabi ni Atty. Sal Panelo. Excuse me. Busog lang. Katulad ng sinabi ni Atty. Sal Panelo na ang confidential fund para sa mga salot sa lipunan sa bansa natin, ginagamit yan para sa mga sindikato, mga kaliwa. So, tas tinututulan ni Marcos. So, yung confidential fund ni Marcos Jr. kaya pala sobrang laki. Yun ata ang pinangbabayad sa mga gustong i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang linaw talaga. Yun na talaga. Kasi isipin nyo, saan ba nagsimula yung impeachment? Diba kay Franz Castro tsaka dyan sa tatlong ulupong? Diba sa The Three Idiots? Na sila Brosas, Franz Castro, tsaka si Raul Manuel, the Queen of TikTok. Queen of TikTok ang puta. Di ba? So doon pala. Doon pala to. So doon yan nagsimula. Di ba? Doon nagsimula yan. So sino ba sila? Mismong si Joma Sison ang nagproklama na member ng NPA, yan si Franz Castro. At yan nga ay isang convicted child abuser. Hindi po ito fake news kasi mismong court na po ang naglabas niyan na nangre-recruit yan ng mga kabataan at dinadala sa bundok. May video pa, may ebidensya, no? So, kung naku po, nakakatakot to. So, ibig sabihin, kasi tignan niya, yung mga pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, Laila de Lima, Chokno. Sino ba yun? Yung si Chel Jokno, yung sinabihan ni PRRD na labas yung ngipin. Si Risa Ontiveros. Tapos yung grupo ni Franz Castro. So lahat yan. Si Laila de Lima, di ba? Alam nyo naman yung naging kaso niyan. Si Chel Jokno, isa sa mga dilawan yan. Si Risa Ontiveros, ganun din. Etong tong tatlo, sila Brosas, Franz Castro, tsaka Raul Manuel. So ibig sabihin,
Baka ha, yung confidential pa ni Pangulong Marcos ay baka yun yung pinangsusuporta niya sa mga gustong magpa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman pala ang katinampa ako. Nalipungan na ata ako. You know, bigla ko lang naisip yung ganun kasi kung napakaganda pala, excuse me, ng purpose ng confidential fund na yan, pero bakit tinututulan ng administrasyon? Comment nyo dyan. Ang nakita nilang pamamaraan. Kaya yun ang ginamit nila. Na wala naman ka basis. Kaya sabi ko, kahit na matuloy pa yung impeachment, pagdating sa ebidensya, wala na. Dismiss ka agad yan. Kaya nga, Attorney Saleh, kung matatandaan natin, yung confidential funds na ini-issue laban kay Vice President Sara is galing din sa Office of the President. Yun, sinabi ko niya from the very start sa ating programa na si Inday Sara, dahil gusto niyang alakasin ang puwersa, ang seguridad ng gobyerno, siya ay humingi ng pondong confidential funds kay Presidente Marcos Jr. At sa pagkatanong ni Presidente Marcos Jr. na kailangan yon, at alam niya, ang record ni VP Sara ay talagang lumalaman sa kalaman ng mga estado. Kaya niya binigyan yun. Another thing, yung nilireklamo nila na mali daw ang pamamaraan ng paggastos. Kaya nagkaroon ng notice of disallowance. Pero, gaya nga ng during the congressional hearing, lumabas ko na yung notice of disallowance ay hindi naman pinal. Kung baga, sinabihan ka lang ng COA, kulang yung mga dokumento mo. Kaya, isubmiti mo pa. At meron silang, kung hindi mo nagkaroon 90 days ba yun para gawin yun. Eh, hindi pa natatapos sa 90 days. Ayun, siniraan na siya. Pinailan na kagad ng ponolong ng kaso tungkol dyan sa confidential funds. Una, siyempre, kailangan paniwalain mo tama ba yan? May anomaly yan itong si VP Sara. At pagkatapos, para maging makatotohanan puno ang kanilang ginagawa. Ayun, nag-file sila ng impeachment. Ang daming tinalakuan, dinayaran ng mga people sa impeachment. Yun ang ginawa nila. Yun ang talagang nasa likod yan because lahat yan, ang layunin ay 2028. Si Inday Sara ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluan at kailangan i-eliminate mo. At ang kanyang naman ang pinakamalakas na influencer dahil love siya ng taong bayan, yung kanyang pagmamahal ay may lilipat kay Inday Sara na sa kanya ring sariling kakayahan, kagalingan, ay nagkaroon na rin ng sariling pagtanggap, pagtitiwala at paghanga ng taong bayan. Yun talaga ang totoo. Doon grabe ang galing ng paliwanag ni Atty. Sal. Yan, hindi nga talaga ako nagkamali doon sa mga sinabi ko na talagang kaya gusto nilang pabagsakin si Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte dahil yan talaga pinakamalaking tinik nila sa lalamunan. Oo, na kahit na alam mo yun, siguro nag-iisip din sila eh. Diba, minsan si Marcos Jr. nagjo-joke kahit di naman nakakatawa. Laging condolence yung joke niya. Diba? So, may kita nyo rin sa ibang mga politiko, kanya-kanya din silang patawa. Kasi una-una sa pagiging kwela ni Pangulong Duterte, doon din siya minahal ng taong bayan eh. Yung pagiging totoo niya, pagiging mapagmahal niya sa bansang Pilipinas. So, yung mga kritiko ngayon ng mga Duterte, ginagaya yung kung hindi nyo napapansin, yung iba nagpapatawa kahit corny. Yung iba pasayaw-sayaw kahit labas-labas na yung ngipin sa ngalangala. So maraming gumagawa. Ngayon, nung una ngayon iba na. Ang ginawa nila, mas dinoble nila, yun nga yung paninira. Yung mga black propaganda sa mga Duterte, 'di ba? Para masira lang ang pangalan ng mga Duterte. Kaya nga, ang aga nga, 'di ba, sabi ni Vice President Sara Duterte, ang aga nyo naman. Ang aga nyong mamulitika. 'Di ba? Ang layo pa ng 2028. Pero bakit ngayon pa lang tinatrabaho na sila kasi nga yan talaga ang nasa playbook nga ni Marcos na pabagsakin ng mga Duterte. Maging maging presidente din si Martin Romualdez. Maging first lady niya rin si Lisa ay. Hindi, baka naman baka si Franz Castro yung maging first lady ni Romualdez. Okay, pwede rin si Dilima. Ay, single pa naman yun. Nako, tamba, single si Madam Lima. Maragot-ragot. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento,
patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!